So tomorrow, it's going to be daytime saving, kung saan, ibig sabihin, mag-a-adjust yung oras namin dito sa Manitoba. Not applicable siya sa iba't ibang provinces dito, pero kasi yung pinaka-time zone namin is it's either mag-move forward during malapit na yung spring or magba-backward isang oras during fall. So bukas, from 2 a.m. magiging 3 a.m. and it's automatic na mag-a-update yung mga phone namin dito sa Manitoba. Pero ang isa sa nagiging problema kasi is yung body clock. Iba yung pakiramdam ng body clock na alam mo na bawas yung isang oras mo na tulog, lalong-lalo na dito sa Manitoba. Yung iba minsan nakakalimot na iba na pala yung oras. But isa sa mga solution ko dyan, or isa sa mga naging effective sa amin para makapag-adjust is, right now, it's around 10 o'clock in the evening. Ngayon pa lang, ina-adjust ko na, minumove forward ko na yung orasan namin. Gising namin sa umaga, yun na yung pinaka real time na oras. Kasi para sa akin saka mo pa lang siya i-adjust, mafe-feel mo na parang siguro psychological na lang din yung effect na yun. Nabawasan yung oras namin ngayon, lalong-lalo na spring is coming next week. So it's official na magiging spring na dito. So ayan, 10 o'clock. So i-adjust ko na ngayon pa lang na 11. At ito applicable to sa lahat ng relos namin dito sa bahay, para at least bukas hindi na ako mahirapang mag-adjust ulit. So it's around 6:55 in the morning, and as I was saying kagabi, nag-adjust na kami ng orasan. Kaya yung feeling ko ngayon, yung pakiramdam ko ngayon is just umaayon lang doon sa oras, sa tamang oras, sa adjustment sa daytime saving. So yun yung technique para sa akin na naging effective para malabanan namin yung time difference ng pag-adjustment ng daytime saving. Same thing as kapag fall season. Kaya kung first time mo na napanood yan, or first time mong nalaman kung paano yung gagawin, subukan nyo. Pag nag-fall season naman, ganun yung gawin nyo. Bago mag-umpisa yung araw, i-adjust nyo yung orasan ninyo. Nga pala, meron nga pala akong ginawang checklist or playlist sa YouTube channel na kung saan lahat ng mga na-interview ko, lahat ng mga nakasama ko sa isang interview, lahat ng mga subscribers na nakapunta rito sa Canada, sumubok para makipagsapalaran dito, is lahat sila ngayon permanent resident na. At makikita mo yung video, nandiyan sila Edison, meron dyan mga poultry farmer, nurses na taga Newfoundland or na taga Atlantic region ng Canada, si Kid Bautista, nandiyan din. Si Nick San, yan, si Kuya Nick. Si Kuya Nicky, na interview rin natin yan from before, and baka magkita kami this coming May sa Ontario. Ayan, excited na akong makabalik ng Ontario. Dito naman ako ulit sa MBBL, Maples Basketball League Season 7. Wala kaming game ngayon, pero every game dito sa MBBL, laging may potluck. So even kahit na wala kang game or players ka, meron laging pakain. So nag-iisa lang yan dito sa Winnipeg na kung saan talagang everyone is may potluck. So yun yung kahit wala kang game, gusto mo na lang pumunta para manood at syempre makikain. Gusto mo yung mga tao rito nakapaligid sa'yo. Kaya ito, pupunta muna ako, makikinood at makikikain muna ako dito sa MBBL Season 7. Ayos lang. Woo! Ayos. Dito kami ngayon. Ayan Bali, ito na yung food. Saan makakita food? So anong menu natin for today? We have spaghetti. Ano yung lechon paksiw? Lechon yan, pre? Ano yan? Lechon sa styrofoam. Tapos may bulalo. Ayos. May pandesal. Uy, may turon. Saan yung sponsor? May turon. King of the road kasi, pre. Tapos may pansit. 2-0. Yeah. So, ganito lang yung namin dito. Kakain. Yan, ito lang yung namin. Pinupuntahan namin every Sunday. Alright. Yung mga nasa Are you sure? No. Joke lang. O, ikaw na rin next. Yeah, mommy called you.
Easy naman. And then so he let me read all the letters, you know, the E, C, and K, you know. And then after that, he gave me the letter E to just look at. He checked my eyes with the light, right, you guys? And then it got even brighter. It got closer to put my chin there, and then it took for 5 seconds or so, or 10 seconds. Let me see. Let me see, Ate Cassie. Expensive. Oh, wow. That's too expensive. You grab the... Okay, sana yun ang mahal yan. Mommy, it's Kano? $116. It's in the bin. Mom, let's put it in the bin. Mom. Let me see. I like that one. Or this one. Hey guys, I'm John Tigno. Yeah, you're the vlogger now. Really. No. See about this. I like it. I like it. I like it. High five. Ayaw nila. So did you got yours? Did you have yours? Ano yung gusto mo? Like this, but it's blue since I'm not gonna get glasses. So dito kami sa may LensCrafter sa may Polo Park. So kinukuha na namin sila ng sunglasses. Yan, para at least summer ready na sila, di ba? So yun naman yung glasses nila. I'm ready lalagyan for namin sa summer. insurance. Summer, you can just get out. Tawag ka, tate. Tawag ka. Huh? Tawag ka. Bago ka pumasok ng bahay, yan o, nakabalat ka pa. Yan, so bago pumasok ng bahay, kailangan mag-shovel na muna. Ganyan ang datingan dito kapag may snow, especially kahit may trabaho ka, walang excuse yan para hindi ka mag-shovel. Kahit na yung sapatos mo yan, naka black shoes ka, bago ka pumasok, kailangan mag-shovel ka muna kasi yung snow ngayon, tingnan mo, ayan o, blowing snow, at kapag napabayaan mo siya, pakupal siya ng husto and mas mabigat na siyang i-shovel. Hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos. Akala namin tapos na, pero ayan, ganito talaga sa Manitoba, ganito talaga sa Canada. Kailangan masipag ka at ayan, kailangan umpisahan mo ulit yan hanggang tatapusin mo yan hanggang dun sa dulo. Subukan mo rin tapusin yung labas and yung dito rin sa kabila. Good luck. Ito siya yung maglilinis ngayon. Yan o. Ano niya, yung bus stop yata ang lilinisan niya Look. Galing ha. Buti wala tayo dun sa kabila. Ang ina-scary naman yan. Nasa gitna siya, oh. Ano niya, no? Mawasiwas niya. Masiwas siya ulit. Mawasiwas siya ulit. No, tingnan mo. Diba? Siya, anong ginagawa nito? Yung basta. Yung basta pang dilinis niya. Yung tatayuan ng mga tao. Oo. Yun naman yung tinanggal niya. Wow, galing. Di malinis na ulit yung kalsada. Binalikan nila bumalik siya ulit Ay hindi, yan yung pangatlo. Yung pangatlong truck. Siya naman yung sa pinakagilid naman. Diba?